Ang bawat tao na ating nakakasalamuha, saan mang sulok ng mundo ay may nakaraan at hinaharap. Palagi nating tatandaan na kung ano ang nakaraan natin, labis nitong naaapektuhan ang hinaharap. Subalit, kung ano man ang nakalipas, ay hindi pwedeng iyon ang ating kinabukasan. Hatid ng Phenom Stories ang kwentong tiyak kukurot sa ating mga puso at magbibigay ng aral at inspirasyon. Halika't samahan niyo kong alamin ang kwento nila Andrea at ng kaibigan niyang pulubi hanggang sa dulo ng video na ito. Hindi pa nagpapakita ang araw, nagwawala na ang mga sasakyang hinahatid ang mga pasahero sa kanilang pupuntahan. Pinupuno ng busina at ingay ng makina, galing sa mga kotse ang kalsada ng Maynila at saan mang sulok at kanto ng syudad. Sa kalsada, makikita ang mga taong nagmamadali, kanya-kanyang direksyon papunta. May mga papasok na sa trabaho, sa eskwela, sa opisina, sa iba't ibang naglalakihang gusali at sa iba pa. Lahat sila ay iisa lang ang rason, upang mapabuti ang buhay nila. Makikita rin ang mga pulubi na kay aga-aga pa ay nangihingi na ng limos sa mga tao. Kahit saan ay makikita ang mga namamalimos, pati na ang mga taong walang matulugan at walang tahanang maituturing. Ang mga iilan na mabubuting loob at may sobrang pera sa bulsa ay dudukot ng pitaka para mag-aabot ng barya. Magpapasalamat naman ang binigyan, hihilinging mag-ingat o kaya God bless na nagbigay. Maglalakad palayo ang binigyan at muling sasalubungin at lalapitan ang mga dumadaan. Noong tanghali na sa parke, habang tirik ang araw at nagmamadali ang lahat ng tao, ay makikitang umiiyak ang isang babae. Ang pangalan nito ay Andrea. Siya ay 20 years old na, graduating student sa universidad na ang sentro ay pagtuturo. Napakalakas na hagulgol niya. Tila hindi siya nahihiya sa mga dumadaan na tao, kahit nakasuot pa siya ng uniforme na parang pag-aari niya ang buong kalsada. Bagsak ang buhok niya sa muka, hindi alintana na para siyang sadakong broken-hearted sa parke. Nagulat siyang bahagya noong may tumabi sa kanyang lalaki. Gusgusin na ito pero hindi masyadong masangsang ang amoy. Tinitingnan niya lang ang babae na para bang hindi niya alam kung patatahanin niya o hahayaan niya lang itong lumuha. Ang ginawa niya ay hinayaan niya lang hanggang sa lumipas na ang matagal na sandali. Nagsisimula pa lang tumila ang luha sa mata ni Andrea. Nagulat siya noong nasa tabi pa rin niya ang lalaking madungis. Medyo naiilang na siya dahil nakita nito ang walang humpay niyang pag-iyak. Kaya naman, agad niyang pinilit itigil na ito. Nagulat si Andrea noong alukin siya ng pulubi ng pagkain. Umiling-iling naman si Andrea. Hindi na po, Manong. Baka lang gusto mo, panglaman tiyan din yan. Sabi ni Manong, hindi ito nakatingin sa kausap. Huwag kang matakot, hindi ako masamang tao. Ha? Bakit mo ako bibigyan ng pagkain? Hindi naman ako nagugutom. Naiirita ng sagot ni Andrea. Kasi, umiiyak eh. Balik naman ng isa. Naguguluhan pa rin ang mukha ni Andrea. Kaya naman nagpatuloy pa si Manong sa pagpapaliwanag. Ako kasi may mga araw na sobrang gutom na ako. Naluluha na lang ako. Kaya naisip ko baka gusto mong kumain. Paliwanag ng pulubi kay Andrea. Sorry, pero hindi. Hindi pagkain ang sagot sa problema ko. Sabi na nagsusungit na si Andrea. Alam kong hindi palaging pagkain ang sagot. Pero parang gusto mo na bumitaw eh. At least kapag kumain ka, aabot ka pa kinabukasan. Sambit ni Manong, hindi pa rin tumitingin sa kausap. Dagdag pa niya, gagaan din ang sitwasyon mo. Maniwala ka, magiging maayos din ang lahat. Hinarap na ng pulubi si Andrea. Napatingin ito sa mukha ng estudyante. Nagpakawala ng tipid ng ngiti si Andrea. Inabot ang skyflakes at kinain. Nagpatuloy lang ang pagsasalita ni Manong. Tapos ka na ba umiyak? Ang lakas ah. Pero kung hindi pa, tapusin mo na muna. Ipagpatuloy mo at huwag mo akong pansinin. Sabi ulit nito. Huminga lang ng malalim si Andrea. Nagulat siya noong may nag-text sa kanya. Nagpatuloy pa ng pagdadaldal si Manong. Grabe, mahal na ng bilihin ano? Dati 5 piso lang tong biskwit. Ngayon mag 10 piso na. Tinitingnan ni Andrea ang text. May babagsak na luha mula sa isa niyang mata. Mabilis niyang aayusin ang gamit niya sabay aalis ng parke. Hindi na siya nakapagpaalam sa kausap. Nagulat naman konti si Manong.
Habang naglalakad na mabilis, nakatingin pa rin si Andrea sa text ng kanyang ina. Anak, nasan ka? Uwi ka na. Papa mo nagwawala. Noong makauwi na si Andrea, ang dinatnan niya ay mga nagkakalat na gamit. Basag-basag na mga baso at pinggan. Parang binagyo ang buong sala nila. Nahulog ang puso niya noong marinig ni Andrea ang hagulgol ng kanyang ina. Agad niya itong hinanap para lapitan. Ma? Ma, asan ka? Anong nangyari sa bahay? Bakit sobrang gulo? Sigaw ni Andrea. May pagmamadali at takot sa kanyang boses. Anak, Andrea, yung papa mo, pumasok ng bahay, lasing. Tapos, bigla na lang akong sinaktan. Sabi naman nito noong nakita niya si Andrea. Biglang napayakap ang ina ni Andrea. Makikita sa mukha ni Andrea ang mga emosyong awa, galit at kawalang tulong at lakas upang baguhin ang sitwasyon. Nang humarap ang mama ni Andrea, nakita niya ang black eye nito at mga pasa sa katawan. Kalunos-lunos ang kalagayan nito. Nagulat naman ang ina ni Andrea. Tumalikod ito bigla. Ipinagpatuloy nito ang pagluha. Wala na ang papa mo. Sumama na sa iba. Nang babae na. Mama, maging matatag tayo. Kaya naman nating dalawa, di ba, Mama? Pinapakalma ni Andrea ang ina. Iniwan niya ito sandali para kumuha ng tubig sa ref. Kinausap pa niya ito. Kapag naging teacher na ako, magiging okay na tayo. Bukas, gagaan din ang lahat. Aayon din sa atin ang sitwasyon. Oo anak, oo. God is good. Sabi pa nito. Nagyakapan at nagiiyakan ang dalawa, pero magtutulungan silang tumayo. Isang imahe ang kanilang nabuo na parang kahit anong mangyari ay hindi nila hahayaang matalo sila ng kahit na ano, kahit ang buhay na ito. Noong mga sumunod na araw, muling bumalik si Andrea sa upuan sa parke. Nagtataka pa siya noong una dahil kahit tanghaling tapat na ay hindi mainit dito ngayon. Umupo si Andrea na parang may hinihintay. Nang makita na niya ang hinihintay, itinaas niya ang isang kamay ng may labis na kagalakan. Hi Manong! Hello po! Sabi ni Andrea. Nagulat naman ang kinakawayan niya. Nagtanong pa ito ng, Ha? Ako ba tinatawag mo? Tumingin pa si Manong sa likod niya. Tinitingnan kung may iba bang tinatawag si Andrea. Tumango naman si Andrea. Nakangiti ito ngayon at hindi umiiyak. Noong lumapit si Manong kay Andrea, pinaupo niya ito sa upuan. Manong, maraming salamat nga pala last time. Ito po, libre ko pong pagkain sa inyo. Iniabot ni Andrea ang styrofoam na may nakasulat na malaking thank you. Tumingin lang ang matanda sa nag-abot bago kinuha at tinanggap ng buong buo. Sinubukan niyang basahin ang nakasulat pero mabagal ito at puno ng pag-aalangan. Kumamot si Manong ng ulo. Parang hirap siyang basahin ang nakasulat. Maraming salamat sa pagkain, sabi niya. Matapos nilang maupo, tumingin-tingin lang sila sa paligid. Sa mga naglalakad na tao na nagmamadali, na para bang nakadepende ang buhay nila sa bawat minutong nawawala. Ibang-iba dito si Manong na relax. Subalit, naiilang naman si Andrea dahil sa katahimikan. Gusto niyang magsimula ng pag-uusap. Nakangiting abot-tenga si Andrea. Sinusubukang pakalmahin ang sarili. By the way, Manong, ako nga pala si Andrea. Maraming salamat po ulit noong isang araw. Pakilala niya. Ngumiti ng kaunti si Manong. Tumango lang ito sa babae. Sobrang nakatulong po yung payo nyo. Napakagulo po kasi ng isip ko that time. Parang sasabog na ang ulo ko sa dami ng problema. Sa school at bahay pa lang, Diyos ko po. Sabi ni Andrea, nagagalak ang boses nito. Makikitang seryoso si Manong na nakikinig sa dalaga. Bata ka pa naman. Sigurado, mahanap mo rin ang solusyon sa problema mo pagdating ng panahon. Ang sabi nito. Nagpakawala ng malungkot na ngiti si Andrea. Paano po kung hindi naman po sa akin itong problema na nagpapalungkot sa akin? Humarap siya sa kausap. Bakit ako nagdurusa sa kagagawa ng iba? Napayuko si Andrea at bumaling ang tingin palayo sa kausap. Malungkot na titig naman ang isinukli ng pulubi.
Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa. Maraming salamat ulit sa bigay mong pagkain ha, sabi ng matanda. Binuksan nito ang styro. Malugod na kinain ng pansit. Gumuhit naman ang ngiti sa mukha ni Andrea noong makita niyang masaya si Manong habang kumakain. Maiba po ako. Ano po ang pangalan niyo? Tanong ni Andrea. Tumingin lang si Manong sa kanya. Pangalan? Mahalaga ba yun? Sabi nito. Opo, eto po. Sulat niyo po please. Para po matawag ko kayo sa pangalan niyo. Hindi, Manong lang. Pangungulit ni Andrea. Okay na ako sa Manong. At saka sa mga katulad ko, hindi na mahalaga ang pangalan. Hindi na mahalaga kung sino kami. Wala naghahanap sa amin. Kahit mawala o mawala na talaga, wala maghahanap. Sabi ni Manong. Nakatitig ito kay Andrea. Parang tinutusok si Andrea ng tingin ni Manong. Nalungkot si Andrea sa narinig. Si Manong mukhang desidido sa sinabi pero may bakas na pag-aalangan sa kanyang muka. Araw-araw pang bumalik si Andrea sa parke na parang isa ito sa mga naging libangan at pinakaaabangan niya sa araw niya. Kahit na graduating student na siya, kahit na busy ay nahahanapan niya pa rin ng oras ang tumambay at makipagkwentuhan sa bago niyang kaibigan. Madalas niyang kakwentuhan si Manong. Tungkol lang sa kung saan-saang bagay. Walang plano o direksyon ng pag-uusap nila. Dahil hindi naman talaga kailangan meron, di ba? Palaging naririnig ni Andrea kay Manong ang katagang, ang bawat sandali ng buhay ay paghihirap, na ang buhay ay isang biyaya, pero hindi maiaalis sa biyayang ito ang paghihirap at pagsubok, kaya dapat yakapin ito ng buo. Na para bang ito ang filosofiya niya sa buhay. Sabagay, tama siya. Tama nga siya. Isip-isip ni Andrea. Walang alam si Andrea sa buhay ni Manong. Ang tanging alam lang niya, namumulot ito sa kalsada ng mga pwedeng maibenta o maikalakal. Dito sa upuan na ito madalas natutulog, pero kapag umuulan ay kung saan-saan na lang, basta may bubong na masisilungan. Mayroong matalik na kaibigan si Manong. Ito si Kuya Lito. Sinasabi ni Manong na hindi sila magkaibigan. Bagkos, magkakilala lang. Pero lokohan lang raw nila yon, sabi ni Kuya Lito. Ang nakikwento lang ni Kuya Lito, naglayas itong si Manong. Hindi raw nito mapatawad ang sarili nito, kaya pinagdurusahan niya ang mga nagawa niya sa pamilya niya. 3 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, bumalik ulit si Andrea sa parke. May dala itong libro na nabili niya sa palengke, ang librong Abacada. Pasurpresa itong inabot ni Andrea kay Manong. Surprise! Ha? Ano to? Anong gagawin ko dito? Sabi ni Manong. Nagtataka ang mukha nito. Ha? Manong, libro yan. Ang libro ay binabasa. Proud si Andrea sa pagpapaliwanag niya. Alam ko, pero anong gagawin ko nga dito? Sabi ni Manong. Magandang tanong. Tuturuan ko kayong bumasa at sumulat. Balik naman ng isa. Ha? Marunong naman akong bumasa at sumulat. Protesta ni Manong. Tumalikod ito sa bisita. Sige na po Manong. Practice ko rin ito magturo sa mga bata. Sa mga batang magiging pag-asa ng Pilipinas. Sabi nito na parang nangaasar. Napakamot na lang ng ulo si Manong. Wala ring nagawa si Manong. Napilit siya ni Andrea na turuan siya nitong bumasa at sumulat. Kaya naman, ginugugol nila ang halos 2 oras ng hapon nila para gawin ito araw-araw. May dala rin po akong pagkain. Pagsaluhan na po natin pagkatapos niyo pong bumasa at sumulat. Sabi ni Andrea. A, ba, ka, da, e, ga, i, la. A, ba, ka, da, e, ga, i, la. A, aso. Ba, bahay. A, aso. Ba, bahay. Ready na ready si Andrea. May inihahanda pa siyang visual aids para mas madaling matutunan ni Manong ang pagbabasa. Nakikisakay naman dito si Manong. Wala na siyang magawa. I-enjoy niya lang ito sa isip-isip niya. Base sa obserbasyon ni Andrea sa buhay ni Manong, marami rin itong kakilala na pagala-gala sa parke. Nakakausap rin ni Andrea yung iba at natatanong kung bakit ba sila walang tinutuluyang bahay. Marami sa kanila natutulog sa ilalim ng tulay.
Sa mga waiting sheds, kalsada, kariton na tulak-tulak at kung saan-saan pa. Isa sa pangunahing rason ng pagiging homeless nila ay kahirapan, kawalan ng trabaho, hindi sapat na sweldo, domestic violence, mga kabiguan sa buhay, o kaya dahil sa mga hagupit na bagyo at natural disaster. Sabi rin nila, may ginagawa naman ang gobyerno at mga NGO, sadyang hindi lang sapat para solusyonan ng issue. Kung meron lang sanang transparency, mabuting hangarin at konsensya ang mga nakaupo, baka may pag-asa pang sumilay para sa kanila. Sabi ng isa sa mga pulubi. Dati raw itong propesor, sobrang henyo, hindi na kinayang tumayo at makipamuhay sa iba. Nag-aantay si Andrea sa pagdating ni Manong sa bench kung saan sila laging nagtatagpo. Noong dumating si Manong, sinalubong siya ni Andrea ng isang malaking ngiti. Iniabot ni Andrea ang regalo, na labis ikinagulat ni Manong. Manong, para sa inyo po. Abot tenga ang ngiti ng estudyante. Ha? Ano to? Bakit? Hindi ko naman birthday ah. Sabi ni Manong. Niregaluhan kita, Manong, dahil graduate ka na. Marunong ka nang bumasa at sumulat. Congratulations po! Ten, ten, tenen! Ten, ten, tenen! Nagliliwanag ang mukha ni Andrea, habang si Manong ay tila naguguluhan pa rin. Teka, pangkasal yan, di ba? Nagtawa na naman ang dalawa. Matapos tumigil sa pagtawa, una nagsalita si Andrea. Manong, buksan niyo na po. Nang buksan na ni Manong ang regalo, isang bagong pantalon at polo. Umilaw ang mata ni Manong sa natanggap na regalo. Hindi maipaliwanag ang ngiti sa mukha niya. Maraming salamat, Andrea. Tama-tama, magagamit ko ito balang araw. Parang mamahalin ito ah. Saan mo nabili? Pagtatanong ni Manong. Diyan lang, Manong. Nagtututor ako doon sa anak ng kapitbahay namin. Kahit na napakamarites at nakakairita yon, lagi chinichismis buhay namin. Wala eh. Kailangan ko extra since wala pang nagbibigay sa akin nung iwan kami ni Papa. Napatungo si Andrea, para siyang niyakap ng kalungkutan. Tumahimik sandali si Andrea. Napansin ni Manong ang lungkot na dumungaw sa mukha ng dalaga. Kamusta na pala yung graduation mo? Malapit na po. Patapos na rin yung internship ko po. Kaya hindi rin ako makakapunta ho dito palagi. Medyo busy. After po nun, hopefully, March na ho. Tapos guro na. Well, may exams pa para magkaroon ng lisensya. Guro? Alam mo ba, maging guro din ang pangarap ng yumao kong anak noon. Magandang propesyon yan. Kayo ang humuhulma sa mga pag-asa ng bayan. Sabi ni Manong, malayo ang tingin nito. Tumitingin ito sa hindi kayang makita ng iba, ang kanyang nakaraan. Nalungkot si Andrea sa narinig, na yumao na ang anak nito. Bakit ulit guro ang kinuha mo? Sabi ni Manong, iniiba ang usapan. Well, bilang bata naglalaro ng classroom noon, bata pa lang po ako, pangarap ko na maging guro. Naniniwala po ako na kahit papaano, kapag naging guro ako, makakapag-ambag ako sa ikabubuti ng mundo. And I thank you. Sabi nito na parang mala beauty pageant contestant. Pagbutiin mo palagi, maestra. Pag-cheer ni Manong. Todo ngiti naman si Andrea. Nagkwentuhan pa sila sa maraming bagay. Sinusubukan naman ni Andrea magtanong at pagkwentuhin pa si Manong tungkol sa nakaraan niya. Subalit bigo siya. Hindi na ito nagdagdag pa sa kwento niya kanina. Makalipas ang 2 linggo, muli nagpunta si Andrea sa lugar kung saan niya palagi nakikita si Manong. Subalit wala ito dito. Kahit na nag-aantay pa siya ng ilang oras, hindi pa rin niya nakita ang kaibigan niya. Nagulat si Andrea nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Andrea! Andrea! Buti nagpunta ka na. Hingal na hingal si Lito. Kuya Lito, kamusta po? Nasaan po si Manong? Tanong ni Andrea. Hindi maipaliwanag ang mukha ni Lito. Pagod na pagod ito at hindi alam kung anong sasabihin. Bahagyang nag-aalala tuloy si Andrea na baka may nangyari kay Manong. Kasi isang gabi, may binigay lang siya sa akin. Bigay ko raw sa'yo. Tapos ayun, hindi na nagpakita kinabukasan. Pagtatapat ni Lito, nanlumo ang mukha ni Andrea. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Pakiramdam niya, iniwan na siya ng kaibigan niya. Ito pala yung pinapabigay niya oh. Iniabot ni Lito kay Andrea ang sobre, sabay alis. Napaupo si Andrea sa bench, hindi pa rin makapaniwala.
Binuksan niya ang sobre. Makikita ang isang papel. Maestra Andrea. Naks, kay gandang titulo. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo. Sa loob ng 3 taon ko sa kalye, isa ka sa mga taong nagkaloob ng kabutihan sa akin. Dahil sa naipon kong lakas ng loob, napagpasyahan kong ayusin na ang buhay ko at bumalik na sa pamilya ko. Sisimulan ko ang lahat sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa misis ko. Pagkatapos ay sa sarili ko. 3 taon na ang nakakalipas. Nagkaroon kami ng malaking away ng misis ko dahil sa pambababae ko. Sa sobrang galit ko, kahit na nakainom na ako, sinubukan ko pa rin mag-drive ng sasakyan. Bala ko na makipaghiwalay sa kanya at dalhin ang panganay kong babae. Habang nagdadrive sa may tulay ay nakatulog ako. Nabuhay ako pero hindi ang panganay kong babae. Hindi siya nailigtas. Takot na takot siya bago kami sumalpok sa tubig. Labis kong pinagsisisihan ang mga nagawa ko. Akala ko noon, magiging maayos ang lahat kung mawawala na lang ako. Pero hindi pala. Sobra ko silang mahal at namimiss. Ang misis ko, ang bunso naming anak na babae, lalo na ang yumao kong anak, si Ana. Siya yung nangangarap na maging maestra din. Inakwento ko sa iyo noong isang araw. Maraming salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng tapang, lakas at pag-asa na muli kong maayos ang buhay kong nasira. Salamat sa pagtuturong sumulat at bumasa. Kahit na marunong naman ako, mas natuto ako ditong mabuhay ulit. Higit sa lahat, maraming salamat sa handog mong pagkakaibigan. Dahil sa mga pag-uusap natin, naintindihan kong may halaga pa rin ako sa kabila ng lahat, na may magagawa pa ako para sa pamilya ko, na kailangan pa rin nila ako. Salamat sa pagtuturo na hindi paghihirap ang bawat sandali ng buhay. P.S. Kaya siguro magaan ang loob ko sa iyo dahil kamukha mo si Ana. Ang iyong kaibigan, Ethan Rosales. Matapos mabasa ni Andrea ang sulat, walang paglagyan ang tuwa niyang makikita sa kanyang muka. Napaluha siya dahil sa 2 bagay. Masaya siya para sa kaibigan at malungkot siya dahil hindi na niya makikita ang kaibigan. Matagal pa siyang naupo sa upuan ng parke. Isip-isip ni Andrea, tuloy pa rin ang buhay. Napangiti na lang siya. Kinuha ang cellphone at tumawag sa mama niya. Ma? Hello? Anak! O anak, asan ka? Umiiyak ka ba? Sabi ng nanay ni Andrea. Hindi po, ma. Ma. O anak, bakit napatawag ka? Ma, ipinapangako ko pong magiging mabuting guro ako. Papaayos ko bahay natin. May sari-sari store pa. Tutulong ako sa mga nangangailangan kapag may pagkakataon. Hinding-hindi ako tatanggi sa kanila. Magmamaster pa ako, tapos doktoral para po marami pa akong matulungan. Giginhawa po buhay natin, ma. Hinding-hindi ko po kayo papabayaan. Niratrat ni Andrea ang kanyang ina. Ramdam niya pa rin ang tuwa dahil sa sulat ni Ethan. Isip-isip niya, itatago niya ito sa taguan niya pag uwi niya. Mabuti yan, anak. Nakangiti ito sa likod ng telepono. Magmula noong araw na yon, mas naging masipag si Andrea. Graduate siya ng may Latin Honor Award. Nag-prepare din siya sa exam para magkaroon siya ng lisensya. Kahit na walang tulog, pumasok siya at nag-exam. Matutulog na lang ako ng mahimbing kapag pasado na ako, sabi ni Andrea. Lumipas ang 2 buwan, inilabas na ang resulta. Nakapasa si Andrea sa nasabing exam. Isa pa siya sa top 10 na nakakuha ng mataas na marka. Tuwang-tuwa si Andrea at ang kanyang ina. Tumalon-talon ito sa bahay nila. Nang biglang makarinig siya ng katok na gumulat sa kanila. Sinubukan nilang isipin o hulaan kung sino ito. Nako, wag sanang tatay ko. Baka tatay ko to, sasampalin ko agad siya, ma. Sabi ni Andrea sa ina. Sige, pagtulungan natin siya. Hindi na siya welcome sa pamamahay na to. Sabi naman ng ina ni Andrea. Noong buksan nila ang pinto, hindi nila kilala ang bumungad sa pinto. Matipuno ang katawan nito, maikli ang buhok, may magandang Amerikana, at higit sa lahat, ubod ng bango nito. Sino po sila? Sabi ng nanay ni Andrea. Nakita agad ito ni Andrea. Nag-cruise ang mga mata nila. Andrea? Sabi ng lalaki sa pinto. Ikaw ba yan, Ethan? Lumiwanag ang mukha nilang dalawa.
Pinapasok si Ethan at muli silang tumalon-talon na parang ginagawa ni Andrea at ng kanyang ina. Nakisali naman sa pagtalon-talon ng ina ni Andrea. Ikinuwento ni Andrea si Ethan na kaibigan niya. Nagkwentuhan pa sila. Naikwento ni Ethan na muli na siyang tinanggap ng pamilya niya, na ayos na ulit ang relasyon nila. Pinatunayan ko sa kanilang nagbago na ako. Malungkot pa rin si Ella, ang asawa ko. Pero napag-usapan namin hindi dapat naming kalimutan ang lungkot na yon dahil iyon ang pumanaw kong anak. Napatawad na rin ako ng bunso naming anak. Wow, tuloy-tuloy na po yan, Manong. Masaya si Andrea para kay Ethan. Nagulat si Ethan sa pagtawag nito ng Manong. Nagulat din si Andrea at humingi ng tawad. Buong pag-uusap, nakangiti lang ang mama ni Andrea. Proud na proud sa anak niya dahil nagkaroon ito ng kaibigan na mabuting tao kahit nagkamali dati. Nagulat sila noong malamang gabi na pala masyado. Pero inalok ng mama ni Andrea na kumain dito si Ethan na pinaunlakan naman ng matanda. May pansit kami dyan, Ethan, sabi ni Andrea. Nakangiti ito sa kausap. Nakangiti din sa kanya si Ethan. Oo nga pala. Here, take it. Inabot ni Ethan ang sobre. Ha? Ano to? Noong buksan at mabasa ni Andrea, hindi niya malaman kung ano ang mararamdaman. Todong ngiti naman ang kanyang ina. Umiilaw ang mata nila sa pagkamangha. Totoo ba to? Pagtatanong ni Andrea. Oo. Gusto kitang bigyan ng 5% share sa kumpanya ko bilang pasasalamat sa mga nagawa mo sa akin. Pagtatapat ni Ethan. Inabot ni Ethan ang calling card nito at naririto ang pangalan ng kumpanya ni Ethan, ang Sun God Company na nagkakahalaga ng higit 50 billion at ang pagkakaroon ng 5% share ay nagre-resulta sa milyon-milyong salapi. Totoo ba talaga to? Gulat na gulat pa rin si Andrea. Todo yakap naman ang ina niya sa kanya. Oo, maraming salamat sa lahat at congratulations. I welcome you to Sun God. Hindi na natapos ni Ethan ang sinasabi. Pasuwag na niyakap siya ni Andrea. Thank you, thank you, thank you. Pumapalakpak naman ang ina ni Andrea. Nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa biyayang natanggap. Kinabukasan din ay nagpunta si Andrea sa kumpanya, kung saan formal siyang pinakilala sa mga tao dito. In-explain din dito ang mga ginagawa ng kumpanya nila. Natatawa si Ethan dahil parang sasabog na ang utak ni Andrea. Sabik naman si Andrea, hindi mapigilan ang tuwa. Kahit na mayaman na si Andrea, nagtuturo pa rin ito bilang teacher. Itinuloy niya ang pag-aaral niya para magkaroon ng PhD. Tulad ng sabi niya, ipinagawa niya ang bahay nila na may malaking sari-sari store pa. Gumawa din sila Ethan ng foundation na tutulong sa mga taong mahihirap. Lalo na ang mga walang matutulugan at makain na nakatira sa kalsada. Nagdo-donate din sila sa mga grupo na tumatalima sa pag-aaral ng mga bata. Lalo na yung mga nasa malalayong lugar sa probinsya. Nagpatuloy pa ang magandang pagkakaibigan ni Andrea at Ethan. Nakilala na rin ni Andrea ang pamilya ni Ethan. Labis siyang nagustuhan ng asawa ni Ethan, kaya tinanong kung gusto niyang sumama sa pagdalaw kay Ana nila. Umuo naman agad si Andrea. Sumama siya sa pagdalaw sa pumanaw na panganay ng pamilya Rosales. Halos ituring na ni Andrea bilang pamilya si Ethan at ng asawa nito. Ate-atehan naman siya ng bunsong anak ng pamilyang Rosales. Tuwing may okasyon, palaging imbitado si Andrea at ang kanyang ina sa bahay ng mga Rosales na palaging bukas daw ang mga pinto nito sa kanila. Mga ka-Phenoms, nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Comment niyo naman sa baba. Huwag niyo rin kalimutan mag-like at pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod, dito lang sa Phenom Stories.